Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong requested tutorial ngayon mga master. Ito ay about sa Guitar Capo. Marami na akong tutorial about sa Guitar Capo. Yan, sinabi ko doon na yung capo is hindi siya para sa mga beginners. Disclaimer muna, di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to, hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Yung capo, paano natin gagamitin? Example daw, nasa key o G sharp siya. Paano ba yun pag ikakapo? So ito na, tuturuan ko na kayo mga master paano gamitin yung capo. Pero, tandaan nito, bago mo gamitin yung capo mo, kailangan, syempre, alam mo rin yung nota sa fretboard mo kasi para hindi ka dito malito. Let's go. Ito yung capo natin mga master is, ang example nito is siya yung parang nut natin. Saan yung nut? Ito yung nut ng gitara. Kumbaga siya yung zero, wala tayong nilalapat na daliri natin dyan. Siya, open string. Yan. Siya yung pinakauna, yung ating nut, bago nagkaroon ng isang fret. Yan. So, pag may isang fret na tayo, nangyayari, yung tunog nitong open string na to is nandito na sa ating index finger. For example, yung F. Yan. Pag sa F natin, iba na siya. Kumbaga, natipahan na natin yung ating mga first fret. So, example lang, yung ating E na ito yung forma niya, pero titignan yung mabuti, meron siyang nut kasi dito. E. Pag iusod natin yung forma na ito, yung shape, yan, may tackle ako dito mga master, may turo ako dito about sa movable shapes. So, itong shape na to is movable. Kaya pag i-move natin siya ng ganito, yung ating E is magiging F. Yan. Yung shape na E, ito kasi yung E na shape yan. Pwede natin mausod yung E na yan. Pero kailangan natin ng bar or ibabar natin yung part na to. Kumbaga pag dito ako, yan, ibabar ko yung aking fifth fret para makuha ko yung A na chord. Ito ay A major. Kasi inaral ko yung pagkakasunod-sunod ng mga nota, yung tinatawag ko laging 12 notes. Kasi yung 12 notes na yan is vice versa lang yan siya. Hindi yan nag-scramble, kundi nag-iiba lang yung reference. For example, nauna ka sa A, so ito yung kanyang pagkakasunod ng 12 notes. Pag nauna ka naman sa B, ito yung pagkakasunod. Pag nauna ka na naman sa C, ganun, so on, so forth. Pero bumabalik lang yan. Kumbaga, nauulit lang ang pagkakasunod ng mga nota. Hindi scrabble. E shape na to, or E major, yan. Dahil yan sa ating note ito na open E. Kaya tinawag siyang E major. Ito yung binasehan. Kaya pag first fret natin F major, F sharp, G, G sharp, A major. Yan. Pag tinatamad ka ng E na ito, yan, pwede mong kunin ito. Same yung tunog niya. Pakinggan nyo. Yan. Iba lang yung karakter niya kasi medyo mahigpit yung tunog niya. So, balik na tayo sa capo. May sinabi siya dyan, paano pag G sharp yung key? So, sa G sharp yung key, pwede nating gawin yung G natin na ito na shape, iusod natin dito, then magkakapo tayo sa first fret. Yan. So, normal lang din na G na shape, pero yung chords niya is G sharp. Yung tunog niya. Nagkapo lang tayo sa first fret. Yan. Kasi itong nota na to is G sharp. Pag tinanggal natin yung kapo, intonado siya dahil merong open. So kaya nga meron tayong cage system na tinuro about sa movable shape, kasi pag alam mo yung cage, hindi ka nagagamit ng kapo. Halimbawa, ito yung ating G. Pag iusod ko dito, syempre maglalagay ako dito ng index finger ko. Yan. Makukuha ko yung G sharp major nang walang kapo. Yun siya. Example, kukunin natin siya sa hindi G na shape kasi obvious naman pag G sharp, so usod lang natin dito ng isa, din magkapo tayo sa first fret, din mag G tayo dito. So obviously parang nag G ka lang din,
May kapo lang dito sa first fret. So G sharp. So kunin natin yung G sharp sa ibang shape. Example, kunin natin sa C na shape. Yung C na ito shape. Gagawin natin pag kukunin natin sa C na shape. So pag C natin na chords ito, sample natin C na chords. So ang gagawin natin is identify natin yung nota, ito C. So tignan natin yung ating 12 notes. So ganito na yon: C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. So ito yung ating nota. Nasa 11th fret ng ating A string. So ang observation naman natin dyan, yung C natin, pag binitawan natin to, kasi lagi tayo nakatuon sa nut, ito nut, kasi yan yung ating sample. So may tatlong frets na pagitan. So 1, 2, 3, yan. So ganoon din yung gagawin natin. So 11th fret, nandito yung ating G sharp sa A string. So bibilangin natin tatlo rin. 1, 2, 3. Yan. So dito tayo magkakapo sa 8th fret. Yan, may kapo na yung ating 8th fret, din yung C na shape, C shape. Pero yung chords niyan is G sharp. Yung kumbaga yung tunog niya, G sharp. Ito naman tayo sa D na shape gamit ang kapo. So yung D natin, ito chords natin na D. So pag iusod natin to, tanda naman natin to ulit yung 12 notes. So ganito na siya, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Yan. So pag titingnan mo yung ating D, may open siya dito. Yan. Between sa ating ito, index. So index natin merong isang fret na pagitan bago yung nut. So yun din yung gagawin natin. So ito yung G sharp natin, ito. So index bago yung nut, ito. So ang mangyayari, dito tayo maglalagay ng ating kapo. Sa 6th fret tayo maglagay ng ating kapo din. Ito yung ating yun. At pag kukunin mo na naman yan sa E na shape, ito yung ating G sharp. So syempre meron naman tayong G sharp na ganito. Yan, bar chord. Pero yung E na shape, ito E na shape. So ang gagawin natin, ibabar natin yung ating 4th fret, din mag-E tayo. Yan, yan din yan siya. Yan, basic na lang. Hindi nakakangawit yan kung tatamarin ka mag bar. G sharp natin is kukunin natin sa A na shape. So ito yung ating A na shape. Yan. Yung G sharp niya is hanapin natin dito sa ating alphabet. So dahil A ito, so A, first fret niya is A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Ito. So sa ating chord na ito, yung shape na A. Yan. So ang mangyayari, dahil dito natin nakuha kanina yung ating G sharp, so dito natin ilalagay yung ating index, middle, ring, at magkakapo tayo dito sa 11th fret. Yan. Ito na yung ating G sharp na A. Yan. For comparison, G sharp na C, G sharp na A, G sharp na G, G sharp na E, at G sharp na D. Yan. Magkakatunog silang 5 gamit yung ating kapo. Pero ito, tandaan nyo ito mga master. Example, dalawa kayong gitarista or nasa band kayo. Ito yung hindi mo pwedeng gawin para sa akin. Na pag may G sharp kayo na key,
Tapos ang kukunin mo na shape, ito yung A. So magkakapo ka dito sa high frets. So ang gagawin mo G sharp. Gusto mo itong shape na to. Hindi siya pwede kasi magagalit yung lead guitarist mo pag nasa banda ka. Kasi tinatawag kasi na mga part-part kasi kagaya ng ito yung frequency, yung tinatawag mga tunog. So sa low na part, nasa saklaw yun ng bass or mga bass note yung nandoon. Kumbaga yung bass guitarist nyo, yung saklaw niya, dito siya mag G sharp. At yung dito yung mga maliliit, so saklaw yun kadalasan ng mga lead guitarist or yung mga nagki-keyboard din yun. So stay lang tayo sa yung nasa in between kumbaga. Ngayon pag dito natin gagawin yung ating G sharp, magkakapo tayo. So magtatampo sa'yo yung lead guitarist natin or siya yung may saklaw sa mga high frequency na tunog. Yan. Kaya maging aware kayo doon sa paggamit ng kapo. Hindi lahat talaga is pwede na basta may kapo ka, basta nasa key ka, nasa chords ka, hindi. Matuto pa rin tayong unawain kung saan tayo pwede. Yun siya. At pag wala naman tayong kapo na gusto natin yung gawin, yung shape na yon is hinihikayat ko kayo na panoorin nyo yung ating cage system. Yan, may turo tayo doon mga master para kahit hindi ka na magkapo, kayang-kaya mo yung gawin yung 5 shape na yun na walang kapo. G sharp, C shape, G sharp, A shape, G sharp, G shape, G sharp, E shape, at yung G sharp, D shape. Yun, magkakatunog lahat. Yan yung tinatawag na cage system. Na yung 5 shape na yan is kayang-kayang kukunin sa iisang chord. So hanggang dito lang yung video natin na to mga master. Sana nasagot natin yung tanong natin ka master. Yan. So shout out sa'yo master. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na yung ating kapo is hindi siya para sa mga baguhan. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.